Hello guys, magandang araw. Welcome sa channel ito. At kung isa ka sa mahilig magtahi o kaya naman naghahanap ka ng pwede panimula na mapagkakitaan, baka ito na ang video na makatulong sa iyo. Kaya naman panoorin mo lang ang video na to hanggang dulo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo lang ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko sa susunod. Kaya naman, simulan na natin. So ayan guys, bali simulan natin. Bali itong gagawin ko, itong tatahiin ko ay pouch wallet with wrist tie. So bali lalagyan ko kasi siya nito ng hook, PVC hook at saka PVC D-ring. So meron siya sabitan, tapos yung tinatali dito, tapos hawak-hawak ko na gano'n. So bali ang prepare ko dito, Cordura fabric. Nag-ready ako ng Cordura fabric na may sukat na. Ito yung main fabric, no? So, bali, may sukat yan ng 16 cm by 21 cm. So, gumawa naman ako ng lining, yung lining niya na mas malaki kaysa sa ano. So, basta mag-ready lang kayo pag kung gagawa kayo nito. Mag-ready lang kayo lagi ng lining na laging sobra sa sukat ng main fabric. So, tatlo yung ni-ready ko dyan kasi meron tong bulsa sa labas. Meron tong bulsa zipper dito sa gilid na lalagyan ko. So, bali ito, nag-ready ako ng dalawang size 13 and a half na centimeter na chain. Chain kasi ang tawag dito. So chain, tapos slider na YKK. So bali terno to, pati tong chain niya, YKK din yan. So next, nagready ako ng itong Laksa chain zipper. Tig-dalawa sila nito. So yun ang ready ko. Tapos ito naman, ang sukat nito ay 5 at least centimeter. 5 centimeter. So ito yung lalagay ko. Dito ko siya ilalagay para sa holder ng hook. Yan. So ito yan. Tapos nag-ready ako ng 5 cm by 46 cm. Dalawa nito yan. Kasi ito yung para sa wrist. So ayan. So simulan ko na guys. So kailangan mo lang gawin, tupiin mo siya sa gitna. Yan. Tupiin mo siya sa gitna. Tapos yung marking na yon, kaya ko siya tinupi sa gitna kasi para marking para dito. Tutupiin mo siya ng dalawa pa. So magkabila yan. So parehas yan, yung dalawa. Ganun ang gagawin. Tutupiin parehas ng ganito. Kaya pagpapatungin kasi yan para sa wrist tie. So ito yung wrist tie. So yun guys, bali eto. Pagpapatungin ko siya. Nakatupi kasing ganyan. Tapos papatungin ko yan ganon. So kahit ito munang side na to,
So yun guys, bali yung kabilang side naman. So yun guys, bali ito na siya. Bali yan yun yung ilalagay dito. Yan, pag ganyan. Kasi ito yan. So bali mamaya ako na to tatapusin kasi i-re-rivet ko lang siya dito. I-re-rivet ko lang yan. Bis, ganyan siya. Yan. Asya naman yan. So ganyan yan. Mamaya pakita ko sa inyo yung finish nito. So guys, next yung paglalagay naman ng lock. Ito dito sa chain zipper. So kabit ko muna. So ayan guys, bali natapos ko na yung dalawa. So ang gagawin naman dyan, syempre ikakat yan, ipapantay dito sa chain zippers. So ayan, bali natapos na yung sa zipper. So same size lang. Okay, next, so ito lock na natin to. So ayan. So ayan guys, bali ito. So susukat ako dito ng at least 3 cm. Kakat ko yan 3 cm. Ngayon, kukunin natin isang zipper para ikakabit tungkol kasi ito yung magiging pinaka-bulsa niya rito. Tapos, bali yung pagkabit niyan, lagi kasing ang pasara pakaliwa. Laging pasara pakaliwa. So, dapat nakaganyan yan.
So ayan guys, bali ang paglalagay ko ng pagtatahi ko na ito ng zipper, lining, main fabric with lining. So yung lining, right side, wrong side. So sa right side, top, tapos top, center lang with marking. So ayan. So magma-marking tayo ngayon mula dito dyan so itong marking na to para dito. Lagyan na lang din natin ng marking yan dyan. Ganon. Ayan. Tapos syempre kailangang tahiin yan. Baliktad, sorry. Ganito pala. Kailangan magkatapat yung right side. Ito magkasalubong siya. Yung lining dito sa loob tsaka to kasi para yan dito sa bulsa. Bali kasi mamaya magiging ganyan yan. Okay. So tatahiin na natin siya ng pantay. So ayan guys, trimin na natin. Kung mapapansin nyo yan, ang purpose nito para hindi siya tumagos sa kabila kasi hindi ko siya kinat yun dito. Ang style ng pagtahi ko dito, yung naka-bend lang siya, naka-fold lang, so hindi yan kinat. So dito lang ang tahi niyan mamaya, mula dito hanggang dito. So kailangan na nating ikat yang nandito. Papantayin na natin siya. Kaya hindi sinasakto yun guys, yung mga lining, kasi yung lining umiiksi yan minsan pag tinatahi mo na siya. Kaya kapag sinakto mo yan, minsan ang kadalasan mangyayari dyan, nabibitin na siya sa mismong dito sa main fabric, hindi na siya pumapantay. Kaya dapat talaga may sobra siya sa lining. So ayan guys, kung mapapansin nyo, okay na, diba? So zipper, tapos ayan. So ngayon, susunod natin same procedure dito. Mag
marking. So medyo aalisin lang natin sa center yung yung slider para hindi siya maano sa fold. So ganyan. So same procedure. Yung marking tatapat lang sa mark ng ibang pang kabila. Yan. Alright. Mark. Kailangan ito ipantay na doon. Kailangan ng ipantay. So ito yung isa sa mahirap na part. Pero syempre pag gusto mo isang bagay may paraan. Alright. So pagtahinan nito kailangan ay ganito. May marking dito center sa ilalim, long marking. Yan. Ito medyo tricky to Dito gumagamit na ako ng clip. Ayan. So ang clearance ko dito, so ito yung stitches nitong gilid. Tapos itong pagitan nito, dito ko lang siya tinitingnan, dito ko naka-align yan. Okay na yun. Now, kailangan nang gupitin yung pinaka gilid. Itong sobra na to. Yan, yung sobra na yan. Alright, tapos so katulad nga ng sinabi ko, ito na yung mahirap na part. No? Kailangan ng top stitch to dito. Alright. So, paano yan? So, ganito. So, panoorin nyo lang mabuti guys. Top stitch. So, dito, puwersahan to. Alright.
reinforce, guys. Bali, gaganyan mo lang siya. Ngayon, pag malapit na dito sa pinaka ano, okay, yung last, angat. Then, isod. Tapos, yun. Siyempre, dun sa pinaka saktong, sasakto siya dun sa pinagtusukan ng karayon. Alright, yan. Pagkatapos no, eto na. So, kailangan siyang baliktarin. Kailangan siyang baliktarin. Ganun. So, madali naman na yan, pagbabaliktad. Alright. So, yan. So, bali ito yung pinaka-top eh. Ito yung bulsa. Ito yung top. Okay. Ngayon, pag nabaliktad ng ganyan, buksan lang to. Ibaliktad natin siya ulit. Alright. So, pantayin na lang natin. Yan. So, medyo sara muna natin to. Yun. Okay. So, next naman, yung pinaka zipper, ito yung top. Gagawin, lalagay natin yung tatahinan na kasi yung gilid. So, ang gilid lang yung pinaka tinatahi. So, yun ang kagandahan dyan. Kasi, ito lang yung may tahi. Ngayon, pag binuksan mo siya, close yan. Wala siyang makikitang tahi. So, gilid lang. Yung susunod natin, ito ikakabit naman natin yung, so, lalagay natin sa loob. Kung saan nakatapat yung sarahan, ito, so doon natin siya lalagay. Yan. So pag ganun siya, pabaliktad. Yan. Okay. Pero syempre yung medyo maiksi lang, hindi masyadong mahaba. So sobrahan yan. Yan. Is ganyan. So bago natin siya tatahiin, yung closing ano na, finishing na. So yung pagtahi ulit, at least sobrang gilid lang, no? Sobrang gilid lang. Kailangan pantay yung, eto guys, kung makikita niyo yan, yung lining sa kabila, kailangan pantay. Papantayin yun. So sa kabila ganun din. Kailangan ng sobrang pantay nito. Alright. So sa paglagay naman ng lining, yung last,
Okay, syempre bago yon kailangan i-trim na natin yung mga excess nito. Yan. So yung mga excess kailangan wala yan. So lining guys, wala akong aparatos na lining na bias. Wala akong pang attachment. So ginagawa ko manual lang. Yan. So ginagawa ko dyan, tinutupi ko na lang yung part na yan. Yan. Tapos dito gumagamit ako ng clip. So guys, kailangan nyo pala talagang gumamit ng mga ganito para mas matupi nyo siya ng tama. Right? So yun yung finish nya. So ganyan lang. Kasi loob naman yan. Okay guys, so yun, tapos na yung ating pouch. So pagbaliktad nya, ganyan, buksan nyo lang. Siyempre sunugin nyo lang yan, mga sobra-sobrang sunugin. Okay, so ito yan, ganyan ang pagbaliktad. So medyo matigas kasi yung kordura, matigas yan guys, makunat ang kordura. Okay. Yun. So, ganyan guys. Medyo mabigat na talaga ang okay. Medyo
matigas talaga siya. So ayan. So ayan na guys, bali ganyan siya. Pansin nyo, medyo gusot lang kasi nga dahil makipagpwersahan tayo sa ayan. So pag tinignan mo siya, ayan, malinis yung loob, hindi walang tahi yung ilalim. Tapos ito, oh, ganyan lang siya. So ayan. Alright, so ito na yung hook. Bali naka-attach na siya dyan. So gagawin na lang natin ngayon ito, yung ito. So wala nang stitches na iba pag gagawin dito, rivet na lang to. So pakita ko sa inyo. So dapat meron kayong special tools dito na gagamitin. Yung pambutas dito, yung pinupukpok, o kaya yung handheld na ganito. Yan. Marking. Guys, bali dito naman kailangan natin ng ito yung rivet, ano to, lock yan. So yung ito, guys, dapat meron kayong ganitong tools, presser.
So, ayan. Tapat lang natin siya sa butas. Yung rivet. Okay. Tapos, then, press. Okay. So, yun guys. So, ganyan lang. Hindi na kailangan tahiin. So, ito na yun. Ayan. So guys, ito na yung natapos nating pouch wallet. So kakabit na natin yung last na ginawa natin na yung wrist tie para dito yan. So kakabit natin dito yan. Yan. So okay. Ayan na siya guys. Oh. So pag binuksan niyo yan, makikita niyo malinis yung walang tahi siya rito kasi yung ibang mga nakikita kong ano, may mga tahi siya rito. Okay. So subukan natin lagyan ng laman. So, ito lagyan natin ng coins. So coins. Okay, kasha. Subukan natin card. Okay, kasha rin. Card. Cards. IDs. O kaya kung anong mga ano yung ATM. Yan. So, kasha. Kasha siya. Tapos dito, syempre yung cash bill. So, nakakahinga naman ng maayos yung cash bill. Tapos, pwede rin lagyan pa ng mga card. So, ayan siya. Okay. So, ayan. Masarap siyang hawakan kasi yung fabric na ginamit dito, yung fabric na ginamit ko dito is Cordura fabric. Kaya makapal siya. So, makapal. So, yun guys. Bali ito na. Natapos na natin. So, maraming salamat. Kaya sa susunod na video, subscribe lang kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat.